Welcome sa Tinagalog Novela, damang-dama sa sariling wika. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Si Lorian iyon, sabi ni Mason, ano ang ginagawa niya? Nagbago ang kulay ng kanyang katawan tungo sa bughaw at nagsilabasan ang mga ugat sa kanyang mukha. Napasigaw si Lorian sa sakit. Pagkaraan ng maikling sandali, naglaho ang kanyang maitim na kutis. Para bang sa isang iglap ng kanyang sigaw, nakabawi siya. Unti-unting nag-relax ang kanyang mga kalamnan, at ang umbok ng mga ugat ay muling nagkubli. Huminga siya ng malalim at tumingin sa kanyang mga palad, may halong pagkagulat sa mukha. Bigla siyang sumibad ng squat at tumalon paitaas. Wow! Sigaw ng lahat sa pagkabigla. Si Lorian ay nakatalon ng halos 2 metro ang taas. Hindi lang ang ulo niya, kundi ang mga paa niya mismo ang nasa 2 metro mula sa lupa. Tahimik na bomb alert sa buong lugar. Bawat isa ay namangha at napako ang tingin kay Lorian. Sa 3 taon ng impyernong pagsasanay, alam nilang higit na malakas ang kanilang pangangatawan kaysa sa karaniwang kabataan, ngunit may hangganan pa rin. Ang makatalo ng 2 metro ay tila imposible. Ngunit nagawa ito ni Lorian. Nilampasan niya ang limitasyon ng katawan. Alam ni Dad Ian na mahusay si Lorian sa buong 3 taon ng pagsasanay, ngunit napakalayo pa rin ito mula sa ganitong pambihirang kakayahan. Dahil ba ito sa basbas ng Diyos? Bulong ni Dad Ian. Narinig siya ni Sham at napatigil, ano? Sa oras na iyon, ngumiti ang isang magarang babae nang makita ang gulat na mukha ni Lorian. Kumpiyansa niyang sinabi, ito nga ay basbas ng Diyos. Mula ngayon, makatatanggap ka ng basbas ng Diyos bawat buwan. Umaasa akong pagsisikapan mong lumikha ng higit pang yaman para sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong buong husay. Si Lorian ay labis na naantig. Lumuhad siya at buong galang na nagsalita, sa buhay na ito, ako si Lorian ay magiging tapat sa Diyos. Ngumiti ang babae, itinayo siya, at tumingin sa iba, lahat kayo ay pagpapalain ng Diyos kapag sumali sa Sterling Consortium. Nang sabihin niya ito, malinaw na naunawaan ng mga bata na ang biglang lakas ni Lorian ay mula sa basbas ng Diyos. Ang lahat ay napukaw sa kamangha-manghang nasaksihan nila. Noni, hindi ka ba masyadong mabait? Sabi ng isa pang payat na lalaki, kami rin ay nagbibigay ng basbas ng Diyos. Ngumiti si Noni, ang magarang babae, hindi ba't walang patakaran na nagbabawal sa akin na mauna? Nabigla ang lalaki, ngunit agad sumigaw, sinumang sasali sa aming Green Consortium ay makatatanggap din ng basbas ng Diyos kaagad matapos pumirma ng kasunduan. Huwag kayong mag-alala, matatanggap ninyo ito pagbalik natin sa consortium. Nakahinga ng maluwag ang karamihan sa mga bata. Ngunit ang ilan na nagdadalawang isip kanina ay lumapit kay Noni upang sumali sa Sterling Foundation. Maya-maya, may isa pang sumigaw. Nakita ni Dad Ian ang isang pandak na bata sa harap ni Noni. Ang parehong nangyari kay Lorian ay naulit. Nakatalon din ito ng higit sa 2 metro. Labis na natuwa ang mga bata sa pag-asang magkakaroon ng ganoong kapangyarihan. Nagulat si Dad Ian. Kitang-kita niya na si Noni ay gumamit ng lumang hirenggilya na may rosas na likido, at itinurok ito sa braso ng bata. Sa sandaling iyon, biglang lumakas ang katawan nito. Ang tinatawag nilang basbas ng Diyos, iyon pala ay isang genetic agent. Hindi dahil sa epekto nito nagulat si Dad Ian, kundi kung paano nagawa ito sa panahon kung saan walang kuryente, mikroskopyo, o maseselang kagamitan. Paano nakalikha ng ganitong uri ng gene-modifying agent ang sangkatauhan? Kung tinatawag nila itong basbas ng Diyos, tiyak na mula ito sa banal na simbahan. Naisip niya, lagi na niyang pinaghihinalaang may mga lihim ang simbahan. Siguro isa na rito ang makabagong teknolohiya ng gene extraction. Ang kamangha-mangha. Ito ang basbas ng Diyos. Gaano kaya ito katagal? Tumatagal. Si Mason, Zach at Sham ay tuwang-tuwa. Ang ideya na magkaroon ng lakas na lampas sa karaniwang tao ay nagdala ng matinding kagalakan sa kanila. Ngunit si Dad Ian ay may agam-agam. Hindi niya alam kung may masamang epekto ang gamot. Nais niyang sana'y wala. Ang mga alkemistang tulad ni Rosiard ay ibinuhos ang kanilang buong buhay para lamang makalikha ng katulad nito.
Sa kanilang mga kamay, ito ay tinatawag na kapangyarihan ng dyablo. Ngunit sa kamay ng simbahan, ito ay banal at makatarungan. Tingnan niyo, si Bayway. Pinili niya ang Melon Consortium. Sigaw ni Zack at Sham habang itinuro ang isang dalaga. Kasing edad nila ito, matangkad, maputi, at ang dibdib ay nagsisimula palang hubugin. Nakuha niya ang atensyon ng maraming lalaki, lalo na dahil sa kanyang maamong mukha. Namula si Mason, ano ang ibig mong sabihin? Nagtawanan si Zack, huwag ka nang mahiya. Hindi ba't gusto mo siya? Tiningnan siya ni Mason ng masama, gusto mo bang sakalin kita hanggang mamatay? Hay naku, sagot ni Zack sabay irap. Ngumiti si Dod Ian. Alam niyang si Bayway ang isa sa pinakakaakit-akit na babae sa kampo. Alam rin niyang may lihim na paghanga si Mason sa kanya. Hindi inaasahan ni Dod Ian na pipili siya ng Melon Consortium. Naisip niya ang rekomendasyon ni Tubo at sinabi, doon na rin tayo sa Melon Consortium. Nagulat si Sham, talaga. Dean, lagi mo talagang iniisip ang lahat, sabi ni Zack habang umiiling. Namula si Mason at nagpasalamat ng tingin kay Dod Ian. Ngumiti si Dod Ian at pumila sila para sa pagpapatala. Di nagtagal, sila na ang tinawag. Ikaw ba si Dod Ian? Tanong ng isang maginoong lalaki na tila nakilala siya. Ngumiti ito ng magiliw, nabasa ko na ang iyong impormasyon. Napakahusay ng iyong resulta. Una ka sa tibay ng katawan at sa pinagsamang kaalaman. At noong nakaraang taon sa pagsusulit sa paghahanap ng mga materyales, ikaw ang pangalawa na nakahanap ng lahat ng apat na kailangan. Ngumiti si Dod Ian, kaya, may espesyal ba para sa akin? Hindi ko inaasahan na pipiliin mo ang aming consortium. Ngumiti ang lalaki, sa amin, ikaw ay ituturing na punong kandidato para sa espesyal na pagsasanay. Kung sumali ka sa iba, malamang ganito rin ang matatanggap mo. Heto ang iyong kontrata. Kinuha niya ang dokumento mula sa kanyang bag. Na-curious sina Mason, Sham at Zack at sumilip. Binasa ni Dod Ian. Sa kabuuan, kapareho ito ng karaniwang kontrata ngunit may mas magandang benepisyo. Una, makatatanggap siya ng basbas ng Diyos kada buwan bago ang bawat misyon. Pangalawa, may dagdag na 30% gantimpala mula sa mga sobrang materyales na makikilala. Ngunit ang pinakanamukod-tangi, may pansamantalang permit siya upang manirahan sa komersyal na distrito. Kung hindi ako nagkakamali, ang komisyon sa dagdag na materyales ay binanggit na 30%. Hindi ba't 3 beses iyon sa limit natin? Pansamantalang permit sa paninirahan ng 10 taon. Wow! Kung alam ko lang ito, hindi na sana ako kumain at natulog nitong nakaraang 3 taon para lang mag-aral at mag-ensayo. Si Mason, Zack at Sham ay napasigaw sa inggit. Naaga ng kanilang malalakas na tinig ang atensyon ng ibang mga bata. Mas marami pang estudyante ang lumapit at karamihan ay nakita ang kontratang espesyal na ginawa para kay Dod Ian. Lahat sila ay nakatingin sa kontrata ng may inggit at selos. Si Lorian, na nasa tabi ni Noni, ay napakunot noo, pinili niya ang Melon Consortium. Alam ba ng taong ito ang isang bagay na hindi ko alam? May pait sa kanyang dibdib. Tinanong niya si Noni, bakit napakataas ng mga benepisyo sa kontrata niya? Ako ang pangalawa sa resulta ng pagtitiis, pangatlo sa kaalamang pangkabuuan at halos wala namang malaking diferensya sa kanya. Ngumiti si Noni ng matamis, lagi namang ganyan. Ang una, palagi ang may espesyal na pakinabang. Pangit ang naging anyo ng mukha ni Lorian. Hindi niya gaanong iniinda ang 30% komisyon na nakuha ni Dod Ian, ngunit ang 10 taong pansamantalang permit sa paninirahan sa komersyal na distrito ay labis niyang kinaiinggitan. Bata, nakikita kong hindi ka kumbinsido. Kahit maganda ang resulta mo, itong batang si Dod Ian ang may pinakamahusay na marka halos sa lahat ng pagsusulit. Pinahahalagahan namin ang resulta ng mga pagsusulit higit kaysa sa mga pagsasanay tulad ng tibay at pagtitiis. Sa oras na iyon, isang lalaking nakatayo sa tabi ni Noni ang mahinahong tumawa. Nangangitim ang mukha ni Lorian nang marinig ito. Nasiyahan ka ba sa mga kondisyon sa kontrata? Magiliw na tanong ng kagalang-galang na lalaki kay Dod Ian sa harap ng lahat.
Mabilis na sinipat ni Dod Ian ang mga kondisyon sa kontrata at nag-isip sandali. Nakasulat dito na tuwing 3 buwan kailangan kong sumunod sa ayos ng consortium para sa isang scavenging na lakad. Bukod pa roon, kailangan kong manatili sa consortium para sa espesyal na pagsasanay sa natitirang oras. Maaari bang baguhin ito? Nabigla ang kagalang-galang na lalaki. Hindi niya inasahan na sa harap ng ganoong kalaking benepisyo ay makikipagkasundo pa si Dod Ian. Ngumiti siya at nagsabi, kung pakiramdam mo masyadong madalas ang 3 buwan, maaari naming dagdagan pa ng 4 na buwan ang hangganan. Umiling si Dod Ian, kahit buwan-buwan ay wala akong problema. Mali ang pagkaintindi mo. Ang ibig kong sabihin ay gusto ko ng sariling oras. Sandaling natigilan ang kagalang-galang na lalaki. Nag-alinlangan siya ngunit tumugon, kailangan pa itong aprubahan ng mga nakakataas. Hindi ako makakapagdesisyon mag-isa, lalo na't isa kang itinuring na binhi para sa paglilinang. Hoy, bata, kung hindi nila maibigay ang kondisyon mo sa Melon Consortium, kaya naming ibigay iyon sa Huasheng Consortium. Masiglang wika ng isang matipunong lalaking nasa gitna edad. Bahagyang nagbago ang mukha ng kagalang-galang na lalaki, galit na nagsalita, Bolton, tigilan mo ang madayang galawan. Bakit hindi ko naisip iyon? Isang babaeng matanda ang ngumiti, kami sa Green Consortium ay maaari ring tanggapin ang kondisyon ni Ginoong Dean. Kagatlabi ang kagalang-galang na lalaki at nagsabi kay Dod Ian, sige, ipinapangako ko. Nakaramdam ng ginhawa si Dod Ian. Sa loob-loob niya ay nagpasalamat siya sa dalawa. Pagbalik natin sa consortium ay babaguhin ang kontrata, wika ng kagalang-galang na lalaki. Wala akong dalang basbas ng Diyos ngayon kaya ibibigay ito pagbalik. Sa ngayon, tumayo ka sa likuran ko habang nirehistro ko ang iba. Bahagyang tumanggo si Dod Ian. Nang hinayang ang iba pang kinatawan ng mga consortium nang makita ang tiyak na desisyon. Tanging ang matipunong lalaki ang hindi sumuko, bata, kung lalabagan nila ang kontrata pagbalik mo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Halika sa Huasheng Consortium, at tatayo ako sa salita ko sa lahat ng oras. Galit na tumingin ang kagalang-galang na lalaki, Bolton, tigilan ang paninira. Nagkibit balikat ang matipunong lalaki, tumalikod at nagpatuloy sa panghihikayat ng ibang estudyante. Bumaling ang mata ng kagalang-galang na lalaki kina Mason, Sham at Zack. Magkakasama kayo, tama. Tumanggo si Mason, oo nga, baka naman pwede pang dagdagan ang benepisyo sa kontrata namin. Tahimik sandali ang kagalang-galang na lalaki at wala nang nagawa kundi sabihin, hindi na maaaring baguhin. May nakatakdang patakaran. Tumangala si Mason at napansing walang ibang consortium ang nakikipag-agawan sa kanila upang tumaas ang halaga nila. Napabuntong hininga siya, sige. Nabasa ng kagalang-galang na lalaki ang taktika ni Mason. Makalipas ang kaunting sandali, natapos na ng 7 consortium at ng militar. Ang proseso ng pagrerehistro. Pinamunuan ng bawat consortium ang kanilang mga nakuha papunta sa kani-kanilang karwahe na nakaparada sa labas ng larangan ng paaralan. Binuksan ni Dod Ian ang kurtina ng karwahe upang silipin ang larangan. Ang lugar na ito ay mananatiling nakatatak sa kanyang alaala. Column, mahina niyang bulong. Humadyabis ang karwahe sa abalang lugar. Nang makita ng mga naglalakad ang bandila na nakakabit sa mga karwahe, agad silang nagbigay daan-dala ng takot na mahadlangan ang daanan. Makalipas ang ilang sandali, huminto ang mga karwaheng pagmamay-ari ng Melon Consortium sa isang mataong kalye. Tumalon muna ang recruiter at nanguna. Dinala niya sila sa isang malaking gusali. 8 kabataang babae ang lumabas upang salubungin siya. Pagkatapos ay binuksan nila ang mga pinto ng karwahe, mangyaring sumunod po kayo. Lumabas si Dod Ian sa karwahe at nilapitan ang kagalang-galang na lalaking malapit sa kanya. Halika, ako ang gagabay sa iyo sa proseso. Sumunod si Dod Ian sa kanya. Sina Mason at ang dalawa pa ay sumunod din kay Dod Ian. Ang ibang karwahe ay pinamunuan ng mga dalaga at sumunod. Pagkatapos makuha ang inyong identity cards, kayo na ay opisyal na miyembro ng Melon Foundation.
Mula ngayon, matatamasa ninyo ang mga benepisyo ng Mellon Foundation ngunit kailangan ding sumunod sa mga patakaran nito, paliwanag ng kagalang-galang na lalaki habang naglalakad sa daan. Dean, ikaw ang itinuring na binhi sa sesyong ito. May piging para sa mga maharlika ngayong gabi, maaari kang dumalo. Dapat mong makilala ang mga nasa mataas na lipunan na kabilang sa Mellon Consortium. Nagulat si Dod Ian, maaari bang hindi na lang ako dumalo? Napatigil ang kagalang-galang na lalaki, bakit? Gusto ko munang umuwi at hanapin ang mga magulang ko, sagot ni Dod Ian. May bakas ng paghanga sa mata ng lalaki, naiintindihan ko, pero huwag kang magmadali sa pagkikita sa iyong mga magulang. Bihira ang ganitong pagkakataon. Marami ang naghahangad na makadalaw sa piging na ito. Nandoon din ang mga mangangaso. Mangangaso. Agad na bumalik sa isip ni Dod Ian ang 3 taon na ang nakalipas. Sina Fernando at isa pa ang nagdala sa kanya sa kastilyo ng mangangaso para sa pagsusulit. Noon, lihim na impormasyon iyon. Ngunit ngayon ay lumilitaw na bagaman nakatago ang pagkakakilanlan ng mga mangangaso at scavenger, limitado lamang ito sa mga ordinaryong tao at normal na mga gwardya. Sige, sagot ni Dod Ian. Inggit na wika ni Mason, napakaswerte mo. Lahat ng magagandang bagay na pupunta sa iyo. Mamamatay ako sa selos. Huwag kang ganyan. Pagbalik natin, dapat ilibre tayo ni Dean ng isang salusalo. Suhestyon ni Zack. Sang-ayon ako. Mabilis na sabat ni Sham. Hindi sila pinansin ni Dod Ian. Ano ba ang mangangaso? Tanong ni Mason na may pagkamausisa. Ngumiti ang kagalang-galang na lalaki, pumasok na tayo sa bulwagan. Isang magandang babae ang sumalubong para sa pagrerehistro. Bumaling ang lalaki kay Dod Ian at nagsabi, halika, sumama ka sa akin. Si Dod Ian ay dinala sa isang marangyang opisina. May isang matandang lalaki na nakaupo sa mesa. Isang magandang dalaga ang nakaupo sa kanyang hita, may hawak na kupita ng kulay burgundy na puno ng pulang alak. Peter, kailan ka matututo na kumatok muna bago pumasok? Pinalo ng matandang lalaki ang puwitan ng babae at sinenyasan itong umalis. Tumawa ang mga maginoo, mas mabuti sigurong ikandado mo muna ang pinto. Napansin ng matanda si Dod Ian na sumusunod kay Peter, isa ba siya sa mga napili sa pangkat ng mga tagakuha? Bakit mo siya dinala rito? Ngumiti si Peter, siya ang binhi ng pangkat na ito. Kailangang baguhin ng kaunti ang kanyang kontrata. Huwag kang mag-alala, lahat ay nasa loob ng pinapayagang saklaw. Oh, tiningnan ng matanda si Dod Ian ng may interes, at sinabi, pinakamahusay sa pangkat na ito, ha? Bata, maganda ang ginagawa mo. Kung magpapatuloy ka sa ganyang bilis baka maging isang mahusay na mangangaso ka. Ngumiti si Peter habang nakatingin kay Dod Ian. Umupo ka muna, malapit nang matapos ang bagong kontrata. Lumingon siya sa matanda, mga medalya at uniforme, pakiusap. Ngumiti ang matanda, binuksan ang isang drawer, at kinuha ang tumpok ng mga itim na uniforme. Umupo si Dod Ian sa tabi ng sofa. Nang makita niya ang uniforme, hindi niya maiwasang maalala ang nangyari 3 taon na ang nakaraan. Ang 2 opisyal na nagdala sa kanya sa lugar ng pagsasanay ay nakasuot ng parehong uniforme. Ito ang iyong medalya bilang tagakuha at ang uniforme. Inabot ni Peter ang mga damit at medalya kay Dod Ian. May 2 magkaibang medalya, kung sa mga sibilyan, ipakita mo ang unang medalya bilang pagkakakilanlan bilang gwardya. Pero kung sa mga maharlika o iba pa, gamitin mo ang medalya ng tagakuha. Tiningnan ni Dod Ian ang 2 medalya. Ang pilak na medalya na may nakaukit na magkasalubong na espada ay para sa pagkakakilanlan bilang gwardya. Ngunit ang medalya ng tagakuha ay kulay itim na mapurol, na may nakaukit na higanteng pader ng silva sa gilid nito. Ikaw ay binhi ng pagsasanay ng aming Mellon Consortium. Umupo si Peter sa tabi ni Dod Ian, bawat pagkatapos ng pagkuha, bibigyan ka ng consortium ng isang tagsibol na binili mula sa banal na simbahan. Isa itong napakamahal na eliksir na ginagamit upang linisin ang radiation sa katawan. Dahil dito, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa radiation habang kumukuha. Bibigyan ka ng espesyal na atensyon ng consortium kapag nakalikom ka ng sapat na puntos.
Maaari kang magkaroon ng pagkakataong makapasok sa paaralan ng mga mangangaso, at basta't makayanan mo ang pagsasanay, maaari kang maging mangangaso. Naalala ni Dod Ian na sinabi ni Fernando na kailangan ng magaan na pangangatawan upang maging mangangaso. Hindi niya inasahan na may iba pang paraan upang makamit iyon. Magpapakahirap ako. Hinawakan ni Dod Ian ang mga medalya at uniforme at sumagot ng seryoso. Sigurado akong kaya mo. Inengganyo ni Peter. Paano ang katayuan ng mga mangangaso kumpara sa Maharlika? Tanong niya. Tumawa si Peter, depende iyon sa antas ng mangangaso, at syempre pati na rin sa antas ng Maharlika. Kung mahusay kang tagakuha, igagalang ka ng mga Maharlika at susubukang makipagkaibigan sa iyo. Sa huli, ang mga tagakuha ang nagdadala ng yaman sa kanila. Pero sa mga pamilyang tunay na makapangyarihan, walang halaga ang mga tagakuha. Tanging ang mga mangangaso lamang ang nakakaabot sa kanilang panlasa. Kumikislap ang mga mata ni Dod Ian, ibig sabihin, may antas din ang mga mangangaso. Siyempre mayroon. Pero masyado pang maaga para malaman mo iyon. Dagdag ni Peter, ang mga benepisyo ng pagiging mangangaso ay higit pa sa inaakala mo. Hindi lamang sila may karapatang manirahan sa komersyal na distrito, kundi kapag nakalikom sila ng sapat na merito, walang hanggan ang kanilang kinabukasan. Bahagyang tumanggo si Dod Ian, alam niyang pain lamang ang mga salitang iyon. Sa kanyang puso, hindi mahalaga ang permanenteng tirahan o ang pagiging maharlika. Ang pagiging mangangaso, tagakuha, o maharlika ay mga pribilehiyong maaaring bawiin anumang oras. Hindi yun tunay na kapangyarihan. 3 taon na ang nakalilipas mula nang magpasya siyang makuha ang kapangyarihang kontrolin ang sariling kapalaran. Hindi na muling paiiralan o tatapakan. Kung patuloy siyang mamumuhay ng mapagpakumbaba tulad ng langgam, balang araw, tiyak na dudurugin siya. Sa loob ng 7 araw ay haharapin mo ang iyong unang misyon bilang tagakuha. Tumawa si Peter, dapat mong gawin ito ng maayos. Napakaraming bagay ang nakasalalay dito, higit pa sa inaakala mo. At isa pa, mas mabuting maglinis ka at magayos. Sa gabi, sasanduan kita. Huwag kalimutan, kinamumuhian ng mga maharlika ang marumi at gusot. Ayusin mo ng maayos ang iyong buhok. Tumanggo si Dod Ian, pagtutuunan ko ng pansin ang mga detalye. Sa oras na iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang dalagang kanina. Inabot niya ang bagong kontrata kay Peter. Tiningnan iyon ni Peter at iniabot kay Dod Ian, suriin mo, dapat wala ng problema. Muling sinuyod ni Dod Ian ang kontrata mula simula hanggang dulo. Nakita niyang naisagawa ang mga pagbabago sa tamang lugar. Kinuha niya ang panulat at mabilis na lumagda. Mabuti. Isinara ni Peter ang kontrata ng consortium at sinabi kay Dod Ian, huwag mong kalimutan na isuot ang medalya mamayang gabi. Ito ang simbolo ng iyong katayuan. Kung kinakailangan, dalhin mo ito palagi. Oo, magaling, may maghahatid sa iyo sa pansamantalang tirahan. Tumanggo si Dod Ian, lumingon at marahang isinara ang pinto habang lumabas. Natanggap na rin ni Mason at ng dalawa pang kasama ang kanilang mga medalya at uniforme. Ipinaliwanag sa kanila ng babae ang lahat ng detalye. Nang makita niyang lumabas si Dod Ian mula sa silid, sinabi niya, halika, dadalhin kita sa iyong pansamantalang tirahan. Gitling gitling gitling. Isang maliit na kastilyo ang inilaan kina Dod Ian at sa iba pa. Maganda at malinis ang paligid, may mga hardinero at taga-silbi. Ngunit pansamantala lamang iyon sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, maliban kay Dod Ian, kailangan nang bumalik ng 3 sa kani-kanilang bahay sa distrito ng tirahan. Dadalhin sila ng karwahe ng consortium kung kinakailangan para sa mga gawain at misyon. Dean, maaari mo ba kaming isama? Tumingin sina Mason at Zack kay Dod Ian na nakabihis ng maayos. Alam nilang pupunta siya sa piging ng mga maharlika. Humarap si Dod Ian sa salamin at inayos ang kanyang manggas. Natuwa siya sa kanyang anyo. Sinabi niya sa nagrereklamong si Mason, Mason, tulungan mo ako. Dalhin mo ang mga bota. Matapos bihisan ng maayos, tumingin si Dod Ian mula sa bintana at nakita ang marangyang karwaheng dumarating sa harap ng kastilyo.
Isinuot niya ang medalya sa kanyang balikat at lumabas ng pintuan. Well, mukhang gwapo ka. Binuksan ni Peter ang kurtina ng karwahe at tiningnan siya. Ngumiti si Dod Ian at sumakay. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang liblib na lugar sa komersyal na distrito. May napakalaking manor na napapalibutan ng matataas na pader. Nakabiti ng mga parol upang magbigay liwanag sa paligid. Mahigit 100 karwahe ang nakaparada sa labas ng manor. Nagsimula na ang piging nang dumating sina Dod Ian at Peter. May maririnig na banayad na musika mula sa loob ng mansyon. Parang nahuli tayo ng kaunti, ngumiti si Peter, at tandaan, mag-ingat ka. Tumango si Dod Ian. Ipinakita ni Peter ang kanyang pagkakakilanlan at imbitasyon, at pumasok silang dalawa sa mansyon. Sa daan patungo sa bulwagan ng piging, may mga lingkod na nagbubukas ng pinto para sa kanila. Maliwanag ang daan at marahang umaalingaw-ngaw ang musika. Iyan ay Moonlight Beauty, ni Master Hayden. Mabilis na pumasok si Peter sa bulwagan. Susunod na sana si Dod Ian nang magtagpo ang kanilang mga mata ng isang matangkad na lalaki. Nakasuot ito ng pinong seda at may mga esmeraldang singsing sa mga daliri. Sinulyapan siya ng gitnang edad na maharlika. Nang makita nito ang medalya ng tagakuha sa balikat ni Dod Ian, kumunot ang noo nito. Sino ang nagpaalam sa iyo na pumasok? Namumuo ang galit sa puso ni Dod Ian. Gusto ba niyang ipahiwatig na hindi ako kabilang dito? Handa na sanang sumagot si Dod Ian ngunit naalala niya ang mga salita ni Peter kaya pinigilan ang sarili. Oo, si Ginoong Peter ang nagdala sa akin rito. Peter sino? Kunot noo ang gitnang edad na maharlika. Pati, mga besurero ay nandito na. Wala na bang mga patakaran? Ginoong Mace. Isang tinig ang biglang umalangaw-ngaw. Nilinggan ni Dod Ian at ng maharlika ang pinagmulan ng tinig. Isa pala itong matandang lalaking nakita ni Dod Ian kanina sa opisina. Nakasuot siya ng itim na damit pangginoo, at may kasamang babaeng nasa gitnang edad na nakahawak sa kanyang braso. Malinaw na sila ay mag-asawa. Nang makita ng matanda si Dod Ian. Batang lalaki, bakit nasa may pintuan ka? Hindi ba't kasama mo si Peter? Katitira lang ni Ginoong Peter papasok, tugon ni Dod Ian ng tapat. Nakunat lalo ang noo ng maharlikang nagngangalang Mace. Kilala mo ba siya, Old Luo? Tumawa ang matanda. Oo, ngayon ko lang siya nakilala. Ang batang ito ay isa sa mga napiling binhi mula sa mga scavenger ngayong termino. Kailangan niyang umasa sa tulong ni Ginoong Mace sa hinaharap. Ah, ganoon pala. Tumango si Mace at tumingin kay Dod Ian. Batang lalaki, marunong kang pumili dahil napili mo ang aming Melon Foundation. Namula sa inis ang mukha ni Dod Ian at mahigpit niyang pinisil ang kamao sa ilalim ng manggas. Mabilis na wika ng matanda. Batang lalaki, humingi ka agad ng paumanhin kay Ginoong Mace dahil naharangan mo ang pasukan. Pagkatapos ay sumali ka na sa kasayahan. Huwag ka ng maiwan. Sabay kindat niya kay Dod Ian, senyales na tulungan niya ang sarili. Tinitigan sandali ni Dod Ian ang mukha ng matanda. Alam niyang inililigtas siya nito. Ngunit batid din niyang kung hindi siya hihingi ng paumanhin, hindi siya makakadaan kay Mace. Napagtanto niya sa sandaling iyon na walang tama o mali sa sitwasyong ito, nakadepende lang ito sa antas ng kapangyarihan at katayuan. Sa mundong ito, kung sabihin ng makapangyarihan na ang gatas ay itim, ang mahina ay dapat sumang-ayon. Ang kaibahan ng dalawang panig ay nakasalalay sa kaibahan ng kapangyarihan. Bigla niyang naunawaan ang katotohanan. Kung wala kang kapangyarihan, wala kang halaga. Patawad, yumuko siyang humingi ng tawad. Sa likod ng maningning na ilaw at ng malamyos na musika, natakpan ng anino ang kanyang mukha. Nakatitig lamang siya sa magarang bota ng kabilang panig. Nakita niyang lumakad palayo ang mga batang iyon patungo sa bulwagan. Tiningnan siya sandali ng matanda, ngunit wala nang sinabi at sumunod na rin sa loob. Ang mga mababang uri, kahit anong turong gawin ay hindi matuto ng mga alituntunin, narinig pa ni Dod Ian ang tinig ni Mace at kasunod ang tawa ng matanda. Nanatili pa ring nakayuko si Dod Ian, mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao. Matagal bago niya marahang itinaas ang ulo. Tinitigan niya ang malapad na manor sa harapan at bigla niyang nadama na mas malaya ang dilim.
Dumating pa ang mas maraming kalisya. Tahimik na binawi ni Dod Ian ang kanyang mga mata at pumasok na sa bulwagan. Ang malawak na bulwagan ay tila liwanag ng araw dahil sa mga lamparang langis. Dumarating ang maraming lingkod na may dalang alak at prutas. Ang malamyos na tugtog ng piano ay umaalingaw-ngaw mula sa unahan ng bulwagan. Nakapangkat ang mga maharlika at masayang nag-uusap. Matapos ang nangyari kanina, wala nang gana si Dod Ian upang namnamin ang marangyang piging. Lumapit siya sa bukas na bintana at sumandal doon. Pinagmamasdan ang galaw ng mga tao sa bulwagan na parabang isang gumugulong na larawan. Nagsimulang pumasok ang pagkabagot sa kanya, hanggang sa makita niya ang dalawang figure na nakaitim na uniforme. Naistorbo ang kanyang pag-iisa, mga mangangaso. Agad niyang nakilala ang medalya sa balikat ng dalawa. Nakaukit doon ang isang itim na falcon, sa gisag ng mga hunter. Bata pa sila, pinakamatanday 17 lamang. Habang naglalakad, kusang bumabati ang mga maharlika. Malinaw na kilala at iginagalang sila. Di nagtagal ay lumapit ang dalawang hunter sa gitna ng piging kung saan naroon ang ilang gitnang edad na maharlika. Kabilang dito ang lalaking pinagsorihan kanina ni Dod Ian, isang matabang babae, at isang payat na lalaki. Hindi marinig ni Dod Ian ang kanilang pinag-uusapan, ngunit batay sa kanilang kilos, malinaw na mataas ang katayuan ng dalawang hunter. Mangangaso, kumislap ang mga mata ni Dod Ian at naalala niya ang tala sa mga aklat ni Rosyard. Isa sa pinakanakapukaw sa kanya ay tungkol sa anatomiya ng mangangaso. Nang magdulot ng kaguluhan si Rosyard, isang batang hunter ang inatas ang patayin siya. Ngunit nakapaghanda si Rosyard ng mga eliksir na kayang kontrolin ang sistema ng nerbiyos kaya nahuli niya ang hunter. Pinaire-piraso niya ang katawan nito gamit ang kutsilyo ng walang pampamanhid. Nadiskubre niya na may mga organo at dugo ang hunter na iba sa karaniwang tao. Doon siya nakakuha ng inspirasyon, isa sa mga dahilan kung bakit siya nakilalang tatlong bituing alkmista. Kamusta, scavenger? Biglang may lilam na lumitaw sa kaliwa ni Dod Ian. Isang puting buhok na matanda ang naroon, may mabait na mukha at tungkod. May malaking singsing na jade sa kanyang hinlalaki. Ngunit mas payak ang kanyang kasuotan kumpara sa iba. Ipinapalagay kung ikaw ang napiling binhi ngayong pagtatapos, kaya nakadalaw ka rito. Tama ba? Magiliw ang ngiti ng puting buhok na matanda. Bahagyang tumanggaw si Dod Ian. Ikaw po ay, ngumiti ang matanda at nagpakilala. Ako si Fallen Ryan. Ikinagagalak kitang makilala. Ryan. Nabigla si Dod Ian. 3 taon na ang nakalipas, ang disyertong pinagdausan ng kanilang pagsubok ay tila nasasakupan ng pamilya Ryan. Napansin ng matanda ang pagbabago sa mukha ni Dod Ian. Ipinapalagay kong narinig mo na ang pinagmula ng aming pamilya Ryan. Ngunit mga lumang kwento na iyon. Interesado ka bang maging kabalyero ng pamilya Ryan? Kabalyero, namangha si Dod Ian. 3 taon niyang sinikap mag-aral sa aklatan upang maunawaan ang panahong ito. Nalinis na sa isip niya ang maraming bagay. Ang tinatawag na kabalyero ay hindi basta titulo lamang. Kinakailangan ng mahigpit na pagsasanay at pagsusulit upang makamtan iyon. Hindi ko pa naipaliwanag ng buo. Patuloy ng puting buhok na matanda. Ang pangalan mo lamang ang iuugnay sa aming pamilya. Bibigyan ka namin ng opisyal na sweldo ng kabalyero at isang beses sa isang taon ay tutulong ka sa aming pamilya Ryan upang tuklasin ang ilang labas sa pader. Naintindihan ni Dod Ian ang pakay nito. Maaari naman akong sumama sa mga scavenger ng pamilya mo nang walang kontrata, hindi ba? Siyempre maaari. Tumawa ang matanda. Lahat ng ito ay pribadong usapan lamang. Bukod pa rito, hindi mo na kailangan alalahanin ang gastos sa paglalakbay palabas at pabalik mula sa dambuhalang pader. Sa katunayan, karamihan sa mga pamilyang maharlika ay palihim ding nagpapalago ng mga scavenger, bagamat hindi sila maihahambing sa mga dumaan sa opisyal na pagsasanay. Hindi mababa ang buwanang sahod ng isang kabalyero. Ayon sa tansya ni Dod Ian, mas mataas pa ang sahod ng isang kabalyero kaysa pinagsamang kita ng mag-asawang Jura. Bukod pa roon, ang pagkakabilang sa pamilyang Ryan ay magbibigay sa kanya ng pagkakakilanlan na hinahangaan ng nakararaming sibilyan.
Gayunpaman, hindi siya agad pumayag. Naiintindihan niya na habang mas mataas ang bayad, mas delikado ang pamumungkal sa labas ng dambuhalang pader. Bagaman narinig niya na ang mga scavenger ay gumagala lamang sa mga ligtas na lugar, walang kasiguraduhan na wala ng ibang panganib. Kung hindi, bakit sila bibigyan ng ganoong kataas na kabayaran? Iisipin ko muna, bulong ni Dodd Ian. Ngumiti si Fulin Ryan at nagsabi, kung makapagdesisyon ka na, ikalulugod ng aming pamilya na sumali ka sa amin. Dagdag pa rito, kung hindi ka makahanap ng matitirhan, hindi iyon problema. Sa pamilya Ryan ay may ilang bakanteng bahay na maari naming ipagamit sa iyo ng libre. Magalang na tumanggi si Dodd Ian, salamat sa kabutihan ninyo. Mananatili ako rito ng 7 araw pero pagkatapos ay uuwi ako para dalawin ang aking mga magulang. Sa ngayon, hindi pa ako planong manirahan sa komersyal na distrito. Sige, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin kung may kailangan ka. Gagawin ko. Matapos ang kanilang pag-uusap, umalis si Fulin Ryan patungo sa gitnang handaan upang makipag-usap sa ibang maharlika. Pagkaalis ni Fulin Ryan, ilan pang maharlika ang lumapit kay Dodd Ian upang makipag-usap. Ang mga kondisyong inalok nila ay hindi nagkakaiba sa mga inalok ni Fulin Ryan at tinanggihan din lahat ni Dodd Ian. Biglang tumigil ang masiglang tugtugin. Isang malakas na palakpakan ang umalangaw at ang mga tao sa handaan ay tumigil sa kanilang pag-uusap, pagkain o pag-inom upang tumingin sa pinagmulan ng ingay. Isang 40 taong gulang na maharlika ang pumapalakpak. Nang makita niyang nakatuon sa kanya ang lahat ng mata, ngumiti siya at nagsalita, malugod ko kayong tinatanggap sa ika-8 salo na inihanda ng Mellon Consortium. Sana'y nag-e-enjoy kayo ngayong gabi. Saktong kaarawan ng anak kong si Sarah Mel ngayon. Naway lahat kayo ay magbigay ng basbas para sa aking anak. Salamat. Pagkatapos niyang magsalita, isang batang babae na nakasuot ng pulang palda ang dahan-daang bumaba mula sa ikalawang palapag. Mga 12 o 13 taong gulang siya, may makinis na pisngi. Mahinhin siyang tumayo at bahagyang yumuko. Mainit na pumalakpak ang mga maharlika na naroon. Nag-aalala si Dodd Ian. Bago pa man, nagtanong-tanong na siya tungkol sa Mellon Consortium. May mahigit 12 pamilyang maharlika ang kabilang dito, ngunit ang Mel at Burong ang mga tagapagtatag at pinakamaimpluwensya. Ang batang babae ay kabilang sa pamilyang Mel na narinig na niya noon pa nang siya ay nasa Maysian Orphanage. Bukod dito, ang Knight of Light na si Melk na pumugot sa ulo ng alchemist 3 taon na ang nakalipas ay kasapi rin ng pamilyang Mel. Patunay ito kung gaano kalalim at kalawak ang impluwensya ng pamilyang Mel. Ang pamilya Preen ay naghanda ng isang marikit na regalo para kay Ginang Sarah. Sa oras na iyon, isang binatang may dalang pulang kaong regalo ang lumapit kay Sarah Mel. Maingat niyang binuksan ang kahon kung saan naroon ang pares ng puting guwantes na gawa sa sutla. Lumapit si Sarah at nagsabi, ito ay tiyak na gawa ni Master Sidney. Nagustuhan ko ito. Salamat. Ngumiti ang binata, at may alilang lumapit upang tanggapin ang kahon. Sunod-sunod namang nagbigay ng regalo ang ibang maharlika kasabay ng pagbati. Isang binatang nakasuot ng sopistikadong damit ang tumawa, narinig ko palagi na mahilig ka sa tula kaya't humingi ako kay Master Teza na sumulat ng isa. Sana'y magustuhan mo. Tula. Lumiwanag ang mga mata ni Sarah sa tuwa. Ngumiti ang binata at nagsalaysay sa banayad na tinig, ito'y mga luhang ibinagsak mo sa bato. Yaong nag-aatubiling mga mata na puno ng dapit hapon. Sino ang naglantad ng iyong tagong kalungkutan? Maya-maya, natapos ang tula, ang tulang ito ay pinamagatang kalungkutan ng isang dalaga at isinulat lamang para kay Binibining Sarah. Nagpalakpakan ang lahat ng mga bisita. Masayang ngumiti si Sarah, tunay ngang gawa ito ni Master Teza. Napaka-antig at napakaganda. Nagustuhan ko ito. Salamat. Nakikinig si Dodd Ian sa mga hiyawan habang nakasandal sa bintana. Naiinis siya dahil wala siyang dalang regalo. Umasa siya na hindi siya mapansin ng mga tao upang hindi makalikha ng hindi kinakailangang problema. Bigla niyang nakita ang isang anino na tumakbo sa ilalim ng bintana. Napauntog siya sa sarili, kung wala siyang maibibigay na regalo,
bakit hindi na lang siya magtakas gaya ng taong iyon? Tiningnan niya ang mga maharlika na abala kay Sarah. Sinamantala niya ang pagkakataon, sinilip ang taas ng bintana, mga 2 metro. Walang pag-aalinlangan, umakyat siya at tumalon na parang isang pasang maliksi. Mabilis siyang naglakad palayo sa daan. Upang maiwasang makasalubong ang mga alipin, dumaan siya sa mga liblib na lugar na walang ilaw. Ang daan ay tinatanglawan ng buwan at mga bituin. Naglakad siya sa batong daan na napapalibutan ng mga hinubog na puno hanggang sa marating ang isang maliit na pavilion. Umupo siya roon upang maghintay na matapos ang kasayahan. Balak niyang bumalik pagkatapos. Hindi naman siya galing sa maharlikang pamilya kaya't ang pagkawala niya ay hindi mapapansin. Russell alternasyon. Biglang kumaluskos ang mga dahon. Bahagyang nanigas ang mukha ni Dod Ian at Bam Ulong, sino yan? Wala nang gumalaw, ngunit alam ni Dod Ian batay sa hangin na may tao roon. Sa 3 taong matinding pagsasanay bilang scavenger, sanay na siyang kilalanin ang paligid mula sa mga tunog. Lumabas ka na, alam kong naroon ka. Sigaw ni Dod Ian. Maya-maya, may isang payat na aninong lumabas mula sa likod ng punong bilugan ng hugis. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Dod Ian ang isang batang babaeng halos kasing laki niya. Para bang nakita na niya ito dati ngunit hindi matandaan. Nakahinga ng maluwag si Dod Ian, lumabas ka na. Wala akong masamang balak. Nagtatago lang ako. Hindi kita isusumbong at mas mabuti ring huwag mo akong isumbong. Kung hindi, pareho tayong mapapahamak. Kinabahan ang babae noong una, pero nang marinig niya ang sinabi ni Dod Ian ay nagtaka siya, hindi ba't ipinadala ka ng aking ama para tawagin ako pabalik? Alam ni Dod Ian na nagkamali siya ng akala kaya't iginala niya ang balikat, syempre hindi nga kita kilala. Bahagyang nakahinga ng maluwag ang babae, akala ko talaga. Sabi mo nagtatago ka, sa ano? Sumimangot si Dod Ian, wala akong dalang regalo kaya't nandito ako para umiwas sa kahihiyan. Ano? Nagduda ang babae na baka mali ang narinig niya. Nang mapagtanto ang sinabi ni Dod Ian ay napatawa siya, Puchi alternasyon, oh, hindi mo ba alam na kaarawan ngayon ni Binibining Saramel? Wag mo akong asarin. Umirap si Dod Ian, hindi ko lang alam. Naglakad ang babae papunta sa gilid ng pavilion. Nakita niya ang uniforme ni Dod Ian at nagtanong, ang uniformeng iyan. Isa ka bang scavenger? Umitim ang mukha ni Dod Ian, oo, pero mas mabuting huwag mong ipagsabi na nakita mo ako rito. Kung hindi, isusumbong din kita. Hindi ko gagawin. Ngumiti ang babae at nagsabi, ako si Jenny, ano naman ang pangalan mo? Sumagot si Dod Ian, din. Please subscribe Tinagalog Novela. Maraming salamat po. Ano kaya ang mundo sa labas ng higanteng pader? Tanong ng dalaga na may pagtataka kay Dod Ian, mayroon bang walang hanggang dagat at malalawak na kagubatan tulad ng sinasabi ng mga makata sa kanilang mga kwento? Bumalik si Dod Ian sa pavilion, humanap ng upuan at umupo, kakatalaga lang sa akin bilang scavenger at hindi pa ako nakakalabas ng higanteng pader. Pero sigurado akong may dagat at kagubatan. Paano mo nalaman? Sumunod si Jenny sa kanya at umupo sa upuan sa tapat ng mesa, hindi ba sinabi mong hindi ka pa nakakalabas ng higanteng pader? Biglang naalala ni Dod Ian ang daigdig, ang bughaw na dagat, ang mga kagubatan, at ang mga tanawing magaganda. Nalungkot ang kanyang puso at Bam Ulong, syempre, nakita ko na. Nakita mo na. Nagulat si Jenny. Agad niyang binawi ang kanyang mga salita, sa tula ng makata ko nakita. Pero naniniwala ako na talagang umiiral ang mga iyon, kung hindi, paano malalaman ng mga makata ang tungkol sa kanila? Sa tingin mo ganoon? Nagulat si Jenny, ganoon din ang iniisip ko, pero sabi ng ama ko kathang isip lang iyon ng mga makata. Sa katotohanan, wala daw ganoon. At kahit meron, hinding-hindi raw tayo makakalabas ng higanteng pader. Sabi niya napakadelikado sa labas, totoo ba iyon? Tahimik na nag-isip si Dod Ian. Malamang ay natatakot ang kanyang ama na baka magtangkang sumilip si Jenny sa labas ng pader. Sabi niya, mayroon talagang panganib. Talaga bang delikado? May bakas ng pagkadismaya sa mga mata ni Jenny.
Nakita ni Dod Ian ang lungkot sa kanyang mga mata at para bang pinatay niya ang isang magandang pag-asa. Hindi niya kayang sirain ang puso ng dalaga kaya idinugtong niya, pero kahit may panganib, hindi ibig sabihin na walang dagat at kagubatan. Naniniwala ako na balang araw, mawawala ang mga panganib sa labas ng higanteng pader at makakalabas tayo para makita ang bundok, dagat, at lahat ng bagay. Nagliwanag ang mga mata ni Jenny, totoo. Totoo. Sagot ni Dod Ian ng seryoso. Ngumiti si Jenny, ganoon din ang iniisip ko. Sinabi ko na iyon sa ama ko noon pero sabi niya kalimutan ko na ang ideyang iyon. Sabi niya, ang labas ng higanteng pader ay isang di matukoy na lugar. Dagdag pa, ang sabi niya ay tanging mga espesyal na tao tulad mo lang ang makakalabas. Ipinagbabawal ang ibang tao. Ngumiti si Dod Ian ngunit hindi na nagsalita. Talagang gusto kong makalabas ng higanteng pader. Puno ng pananabik ang mukha ni Jenny. Bigla siyang napaisip at tumingin kay Dod Ian, kung delikado sa labas, bakit pa lumalabas ang mga scavenger? Naisip ni Dod Ian na dapat ay alam na niya iyon. Mas malinaw pa nga ang mga maharlika sa bagay na iyon kaysa sa kanya. Ngunit dahil bata pa si Jenny, halatang wala pa siya sa mundo ng politika. Hindi ko alam ang totoong dahilan. Siguro, tulad mo, gusto ko ring makita ang labas. Tumingin si Jenny sa kanya na may paghanga, ang tapang mo. Magkaedad lang tayo pero mas matapang ka kaysa sa akin. Dahil lalaki ako. Ngumiti si Dod Ian. Namula ang mukha ni Jenny. Palihim siyang tumingin kay Dod Ian. Nang makita niyang hindi nito napansin ang kanyang pamumula, nakahinga siya ng maluwag. Pero bahagyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Paano ako napunta rito na kami lang dalawa ng isang lalaki? Kapag nalaman ni ama, hindi pwede. Balak na sana niyang magpaalam at umalis. Huwag mong isipin na minamaliit ko ang mga babae. Sa aming training camp marami ring babae. Pero mas mabuting makinig ka sa payo ng iyong ama. Totoong mapanganib ang labas ng pader. Kailangan mo lang maghintay hanggang mawala ang mga panganib. Balang araw, makikita mo rin ang mundo sa labas. Naniniwala akong hindi na magtatagal at darating ang araw na iyon. Sa ilalim ng malamlam na buwan, tinitigan ni Jenny ang seryoso at kumpiyansang mukha ni Dod Ian. Napatulala siya sandali at natanong ng hindi inaasahan, totoo. Aha! Tumango si Dod Ian. Nadamay siya sa kanyang pananalig, naniniwala ako sa iyo. Ngumiti si Dod Ian, naniniwala ako sa sarili ko. Napatawa si Jenny. Wala na ang balak niyang umalis. Alam mo, pangarap kong maging isang mahistrado. Kahit hindi sila nakakalabas ng higanteng pader, sila ang humahatol sa masasama sa loob. Naniniwala akong wala talagang masamang tao at kung magsasama-sama tayo, mawawala rin ang mga panganib. Ngumiti si Dod Ian, nag-aaral ka ba ng batas? Siyempre, nakangiti si Jenny, may pagmamalaki sa mukha. Natawa si Dod Ian, nag-aaral din ako ng batas. Talaga, gulat na tanong ni Jenny. Self-study lang, dagdag ni Dod Ian. Gusto mo ring maging mahistrado? Oo, kasing dakila ng pangarap mo. Dakila. Oo, dakila ang ating mga pangarap. Ilang taon ka na? Kakabinggan lang sa 11. Malapit na akong maglabindalawa. Dumidilim na ang paligid. Habang tumatagal, hindi nila namalayang lumilipas ang oras. Ang dami nilang napag-usapan, mga hilig, edad, at pananaw. Para bang nakatagpo sila ng matagal nang nawawalang kaibigan. Isang walang tenga, isang walang buntot, hihihi, halos masakit na ang tiyan ni Jenny sa kakatawa. Nakalimutan niyang maging mahinhin bilang isang dalagang maharlika. Ang kakaibang kanta, pero nakakatawa. Iyan ay kantang pambata, sabi ni Dod Ian. Ngumiti si Jenny. Paano nagkaroon ng ganitong klaseng kanta para sa mga bata? Handa na sanang magbahagi pa ng ibang kanta si Dod Ian nang bigla siyang kagatin ng lamok sa palso. Tinapik niya ito at namatay. Ang biglang tunog ay nagbalik sa kanila mula sa matatamis na usapan. Nilingan nila ang direksyon ng bulwagan. Nataranta rin si Jenny, kailangan ko nang bumalik. Magagalit si ama kapag hindi niya ako makita. Plano ring bumalik ni Dod Ian, mauna ka na. Hihintayin ko ng kaunti. Huwag tayong mahuli ng sabay. Namula ang mukha ni Jenny.
Tumakbo siya palabas ng pavilion, ngunit biglang huminto at bumalik. Sabi mo kanina marami ka ring alam na magagandang tula. Mahilig din ako sa tula. Maaari mo ba akong bigyan ng isa? Nagulat si Dod Ian. Nakatayo siya sa labas ng pavilion, at tinamaan ng sinag ng buwan ang kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, napakaganda niya, tila isang diwata. Biglang tumibok ng mas mabilis ang puso ni Dod Ian. Naalala niya ang maraming tang na tula, ngunit iba ang estilo ng mga iyon sa panahon na ito. Kaya inalala niya ang makabagong tula na paborito ng kanyang kapatid na babae. Paano ko ba ipaparanas sa iyo ang pagkikita sa pinakamagandang sandali ng aking buhay? Dahil dito, nakiusap ako sa Diyos ng 500 taon. Hiniling ko na magkita tayo sa mundong ito. Pinayagan ako ng Diyos na maging puno, na tumutubo sa gilid ng daan na palagi mong nilalakaran. Naalala niya na ang tula ay pinamagatang isang punong namumulaklak. Binago lang niya ang salitang, Buddha, sa Diyos, dahil ang pananampalataya sa mundong ito ay nakatali sa banal na simbahan at walang Budismo. Napatulala si Jenny habang tahimik na nakikinig sa pagbibigkas ni Dod Ian. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla siyang tumalikod at mabilis na tumakbo sa landas, naglaho sa dilim. 10 minuto na ang lumipas mula nang umalis si Jenny nang magsimulang maglakad si Dod Ian sa daan papunta sa mansyon. Malapit na siya sa bulwagan ng kasiyahan nang marinig niya ang malalakas na halakhak mula sa malayo. Tila tapos na ang kasayahan, dahil nakita niyang nakabukas ng maluwang ang pinto ng bulwagan. Isa-isang lumalabas ang mga maharlika na magkakasama sa mga grupo. Hindi inasahan ni Dod Ian na saktong matatapos ang salo-salo sa kanyang pagdating. Sa kanyang isipan, nagpasalamat siya sa lamok na kumagat sa kanyang pulsuhan. Hindi na siya pumasok sa bulwagan, bagkus ay dumaan sa ibang daan papunta sa pangunahing kalsada na malapit sa pasukan ng mansyon. Walang maharlikang nandoon kaya mabilis siyang dumaan, kunwari ay galing din siya sa bulwagan, worry handa nang umuwi. Napansin niyang kakaunti na lamang ang mga karwahe, 7 o 8 na lang ang naiwan kumpara sa napakaraming nakaparada nang siya ay dumating. Labis ang ginhawa ng loob niya nang makita ang karwahe ni Peter na nakatayo sa labas. Lumapit siya ngunit walang tao sa loob ng karwahe. Maliwanag na hindi pa nakakalabas si Peter. Kaya't umupo muna si Dod Ian sa loob at naghintay. Hindi nagtagal, dumating si Peter na lasing na lasing. Nang makita niya si Dod Ian ay napaungol siya, ikaw. Paano? Nandito ka. Ikaw, ako, humanga, matagal na. Hindi maayos ang kanyang pananalita. Nanginginig ang kanyang katawan kaya't inalalayan siya ni Dod Ian. Nako, hindi ka na dapat uminom pa. Umupo ka muna para makapagpahinga, sabi ni Dod Ian. Utos, ng mga nakatataas, kailangan, gawin, bulol na bulol si Peter. Ngunit sumunod din siyang pumasok at umupo sa karwahe. Nakita ni Dod Ian ang walang tigil na tawa ni Peter at napabuntong hininga. Binuksan niya ang kurtina at sinabi sa kutsero, umuwi na tayo. Masusunod, Ginoo, magalang na sagot ng kutsero at hinampas ang renda. Gitling gitling gitling. Una nilang inihatid si Peter bago dumiretso sa pansamantalang tirahan na ibinigay ng Melon Consortia. Bumaba doon si Dod Ian. Gabi na kaya tulog na ang lahat ni na Mason. Tanging mga gwardiya lang ang gising. Pumasok si Dod Ian sa kanyang silid at nahiga. Sumagi sa kanyang isip ang lahat ng nangyari sa salusalo, may panghihiya at galit, ngunit mayroon ding magagandang alaala, lalo na ang isang magandang dalaga. Unti-unti siyang nakatulog, gitling gitling gitling. Kinabukasan, maaga siyang nagising at dumating si Peter dala ang isang kaong kahoy. Magandang umaga, Ginoong Peter, bati ni Dod Ian. Nagulat siya dahil hindi inakalang magiging presko at gising si Peter matapos ang matinding pagkalasing kagabi. Ngumiti si Peter, kagabi, sobra akong nalasing. Sabi ng kutsero ikaw raw ang nagpauwi sa akin. Iyon naman ang nararapat, hindi ba? Tugon ni Dod Ian. Napatingin siya sa maliit na kahon. Ano iyan? Ibinukas ni Peter ang kahon at inilabas ang isang hirenggilya. Kaagad na naunawaan ni Dod Ian, dumating si Peter upang ibigay sa kanya ang tinatawag na basbas ng Diyos.
Dahil kakalipat mo palang kahapon, hindi ko na naibigay sa iyo agad. Alam ko, alam mo na kung ano ito. Dean, makakatanggap ka ng 2 basbas. Ang una ay batay sa alokasyon, at ang ikalawa ay ang para sa unang buwan. Ang susunod ay makukuha mo eksakto sa ganitong araw sa susunod na buwan, nakangiting sabi ni Peter. Pwede ko bang iuwi iyan at gamitin mag-isa? Tanong ni Dad Ian. Hindi pwede, umiling si Peter. Ito ay kapangyarihan ng banal na simbahan, kaloob ng Diyos. Kailangan itong gamitin sa harap ng saksi. Ako ang magiging saksi mo. Medyo nanghinayang si Dad Ian dahil hindi niya ito masusuri. Ngunit naisip niyang wala rin siyang sapat na kagamitan para doon. Kumilos na tayo, sabi ni Peter at kinuha ang hirenggilya. Medyo nag-alinlangan si Dad Ian, wala namang problema rito, hindi ba? Nanlamig ang mukha ni Peter, kakalimutan ko ang sinabi mo, ngunit huwag na huwag mong sasabihin iyan sa iba. Katumbas iyan ng pagdududa sa Diyos. Alam ni Dad Ian na kailangan niyang mag-ingat sa pananalita. Huwag kang mag-alala. Kaloob ito ng Diyos. Wala pang masamang epekto mula nang unang gamitin ito ng mga scavenger, tugon ni Peter. Tahimik lang si Dad Ian ngunit namangha siya. Sa pananaw ng isang siyentipiko, kahanga-hanga ito, paanong nakagawa ang banal na simbahan ng ganitong perpektong ahente? Kaya ba nilang paramihin ang mga scavenger? Itinusok ni Peter ang hirenggilya sa kanyang braso. Walang sakit, tanging pamamanhid lang. Kaagad na kumalat sa kanyang katawan ang mainit na lakas, hanggang sa ulo niya. Ramdam niyang parang sasabog ang dugo sa kanyang utak. Napasigaw siya at muling bumaba ang init sa kanyang katawan, halos pinupunit ang kanyang mga kalamnan. Kinagat niya ang labi upang tiisin ito. Maya-maya, hamupa ang init. Nang tumingin siya, mas malinaw ang kanyang paningin, nakikita niya ang maliliit na detalye sa mukha ni Peter. Tumalon siya agad, halos kasing taas ng ulo ni Peter ang kanyang inabot. Nang bumalik siya sa lupa, bumuhat siya ng upuan, pakiramdam niya'y ganito. Sandali lang, gagamitin natin ang pangalawa, tawa ni Peter. Ganitong pakiramdam ba palagi? Tanong ni Dad Ian. Hindi. Sa unang beses, napakalakas ng epekto. Sa mga susunod, mas mahina na dahil masasanay ang katawan, paliwanag ni Peter. Bagaman inasahan niya ito, nakaramdam pa rin siya ng panghihinayang. Kung mas lalo pa sanang lumalakas, magiging halimaw ang isang tao. Kung ganito lang ang scavenger, paano pa kaya ang isang mangangaso? Muli siyang tinurukan ni Peter. Muling kumalat ang init, ngunit mahina na lamang. Naging mas malinaw muli ang kanyang paningin, at dama niya ang lakas sa katawan. Pakiramdam niya kaya niyang pumatay ng tigre gamit ang sariling kamay. Ngayon, turuan mo na rin ang iba, sabi ni Peter. Tumango si Dad Ian. Nang matapos turukan ang lahat, napuno ng ingay ang kastilyo. Tumatalon-talon ang lahat, humahanga sa bagong lakas na kanilang natamo. Pag-alis ni Peter, nag-impake na si Dad Ian. Nais na niyang bumalik sa tirahan. Libre pa tayo ng 3 araw dito. Aalis ka na ba ngayon? Tanong ni na Mason. Plano naming pumunta sa pamilihang bayan. Dagdag pa ng iba. Sayang naman, bihira ang pagkakataong ito, pangungumbinsi nila. Ngunit buo na ang pasya ni Dad Ian. Nagpaalam siya, sumakay ng karwahe at nagpunta sa tirahan. Pagdating sa Lincang Street No. 108, bumaba siya agad at nagbayad ng 60 baryang tanso. Masakit sa bulsa dahil doble ang singil mula sa komersyal na distrito. Sa puntong iyon, nakita niya ang isang karwaheng nakaparada sa tapat ng kanilang bahay. May bisita kaya? Bulong niya. Lumampas siya sa karwahe, binuksan ang tarangkahan at papasok na sana nang marinig niya ang pagtatalo mula sa loob. Kumunat ang kanyang noo at kumatok. Agad na binuksan ni Jer ang pinto. Tiningnan siya nito nang may pagtataka, ikaw ay. Sa loob ng 3 taon ng pagsasanay, malaki ang ipinagbago ng anyo ni Dad Ian. Mas matipuno siya, kayumanggi ang balat, at hindi na mapatla. Kaya't hindi siya agad nakilala ni Jer. Tia, ako ito, si Dad Ian. Nang marinig niya ang boses, bahagyang nag-iba, ikaw si Dean. Ngumiti si Dad Ian, tapos na ang pagsasanay, nakabalik na ako. Namula ang mga mata ni Jura.
Niyakap niya ng mahigpit si Dad Ian, salamat at nakabalik ka. Natatakot kami nang tiyuhin mo na baka napahamak ka, mabuti at ayos ka. Kaagad niyang tiningnan si Dad Ian mula ulo hanggang paa, at nang makitang kumpleto ang kanyang katawan ay nakahinga siya ng maluwag. Uminit ang puso ni Dad Ian sa sobrang pag-aalala ni Jer. Gusto ko sanang bumili ng pasalubong mula sa komersyal na distrito, pero wala akong pera, nakangiti niyang sabi. Walang anuman iyon. Ang mahalaga, ligtas kang nakauwi, sagot ni Jer at hinaplos ang kanyang buhok. 3 taon na ang lumipas. Ang tangkad mo na, at doon sa, huwag kang lumampas ng palad. Biglang senggal ng isang boses mula sa sala. Si Gray iyon. Nagbago ang mukha ni Jer at agad bumalik sa loob. Sumunod din si Dad Ian papasok sa sala. Nakita ni Dad Ian ang 2 tao bukod kay Gray sa loob. Ang isa ay isang matabang lalaki na may malaking tiyan, at 3 o 4 na gintong singsing sa kanyang mga daliri. Ang isa naman ay payat na lalaki na nakasuot ng pormal na damit. Maayos na nakasuklay ang buhok nito, mukhang isang maharlika. Gray, ayusin mo ang asal mo. Pagkapasok ni Dad Ian, narinig niya agad ang paanggal na tinig ng payat na lalaki. Mahigpit na nakasara ang kamao ni Gray habang galit na nakatitig sa payat na lalaki. Binili na namin ang bahay na ito. Nakasaad at nabayaran na ang buwis sa kontrata. Ang pagdagdag mo ng bagong buwis ay labag sa batas. Tumawa ang matabang lalaki. Ikaw ay isang maliit na mananahi. Alam mo ba kung ano ang batas? Ang buong Lin Kang Street ay akin. Ito ang aking teritoryo. Ano mang sabihin ko, iyon ang batas. Kahit magsampa ka ng kaso, bukas ang pintuan ko. Nanggigigil si Gray. Magnanakaw ka. Kalapastanganan iyan. Inatake mo ang aking dangal, maaari kitang idmanda. Malamig na tugon ng payat na lalaki. Agad na hinawakan ni Jer ang kamay ni Gray nang makita ang namumulang mukha nito. Sandali muna. Bigyan mo kami ng oras na mapag-usapan ito. Ang taas ng buwis, hindi talaga namin kayang bayaran. Magaan na sabi ng matabang lalaki. Mabuti at marunong ka. Pero ilang araw na naming binigyan kayo ng palugit. Ngayon ang huling araw. Babalik ako mamayang gabi at umaasa akong may maibigay kayong kasagutan. Tumayo na itong aalis. Sandali. Tumayo si Dad Ian sa harap ng matabang lalaki. Ha! Napatitig ang matabang lalaki sa bata na abot lamang hanggang balikat niya. Nakasimangot ito. Sino ka, bata? Napansin na rin ni Gray si Dad Ian. Nabigla ito nang makita ang malaking pagbabago sa itsura ng bata. Dean, ikaw ba iyan? Nakabalik ka na. Bahagyang tumanggo si Dad Ian at tumangala sa matabang lalaki. Sa katawan mong ganyan, siguradong mahirap para sa iyo ang paulit-ulit na pabalik-balik. At saka, ayaw naming ginugulo kami sa aming tahanan. Ngumisi ang matabang lalaki. Narinig ko ngang may batang inampon si Gray. Ikaw ba iyon? Hindi siya sinagot ni Dad Ian at diretsyong nagsalita. Una, ayon sa Batas ng Lupa, Kabanata 3, Artikulo V, kapag binili ng buo ang lupa at bahay, dapat bayaran ng sabay ang buwis kasama ng halaga ng bahay. Nang bilhin ni Jer at Gray ang bahay na ito, nabayaran na iyon, kung hindi ay hindi nila makukuha ang katibayan ng pagmamay-ari. At sa ika-7 talata ng Kabanata IV, nakasaad na lahat ng kapangyarihan at pagbubuwi sa bahay ay nasa tunay na may-ari lamang, at tanging ang tunay na Panginoon ang may karapatang maningil. Tumangala si Dad Ian sa kanya. Sabi mo, buong Lin Kang Street ay iyo. Paano mo patutunayan iyan? Kahit gusto mong maningil ng buwis, kailangan mong dumaan sa paglilitis upang makuha ang kontrata. Kailangan mong patunayang ikaw ang Panginoon ng lupa, tama ba? Nagulat ang matabang lalaki. Napatigagal ang payat na lalaki at dumilim ang mukha. Bata, anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong patunay ang hinahanap mo? Kalma lamang si Dad Ian. Kung wala kayong ebidensya ng pagiging Panginoon, umalis na kayo at huwag nang istorbohin ang tahanan namin. Kung hindi, arestuhin ko kayo bilang mga kriminal na pumapasok sa bahay ng iba. Nagulat ang lahat sa sinabi niya. Ngumisi ang payat na lalaki. Arestuhin mo ako, bata, puro kalokohan ang binubulong mo. Mag-ingat ka at baka ipadala kita agad sa mga gwardya. Hindi na kailangan.
Gwardya na ako. Inilabas ni Dod Ian ang kanyang medalya, at malamig na nagpatuloy. Sa paraan ng pakikipag-usap mo kanina, maaari na kitang kasuhan ng paninira sa isang gwardya. Alam mo ba na ayon sa Artikulo 7, ang malisyosong paninira laban sa maharlika ay 3 taon ng kulong. 2 taon naman para sa gwardya. At kung umatake ka sa isang gwardya, kamatayan ng hatol. Ano ang gusto niyo? Malamig na tanong ni Dod Ian. Napatitig ang matabang at payat na lalaki sa medalya. Hindi sila makapagsalita. Napat na sina Jura at Gray nang makita ang pamilyar na medalya. Naalala nila ang 3 taong pagsasanay. Punong-puno sila ng gulat at galak, hindi nila akalaing nagtagumpay si Dod Ian. Ikaw, gwardya ka? Manghang tanong ng matabang lalaki. Ito ang unang beses niyang makakita ng sobrang batang gwardya. Kinu-question mo ba ako? Malamig na tugon ni Dod Ian. Agad umiling ang matabang lalaki. Alam niyang malaki ang parusa ng pagpapanggap na gwardya. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kabata, at napakatalinong gwardya. Napangiting mapait ang matabang lalaki. Sabi ni Dod Ian. Ito ang patunay na hindi kayo tunay na mga Panginoon. Marami pang kagaya ko. Sa edad na 16, maraming gwardya ang sama-sama sa mga maharlika para sa karanasan. Pagkatapos ay inaatasan sa mga pader ng hangganan, sa pagitan ng mga distrito, at kalaunan sa mas malalaki pa. Ang tinukoy niyang pader ng hangganan, ay tinatawag ng mga maharlika na, pader ng mayaman at mahirap. Napaiwas ang tingin ng matabang lalaki. Ako talaga ang Panginoon dito. Ang aking lolo ay dakilang kabalyero na ginawaran ng lupang ito, pero, hindi na niya natuloy. Ngunit ibinigay lamang ng maharlika ang lupang ito sa lolo mong kabalyero. Nang mawala siya, nawalan ng bisa ang pamumuno niyo rito. Baka nakalimutan lamang bawiin ng maharlika, kaya ipinagpatuloy mong pamunuan ang lugar. Hindi yun legal. Malamig na sabi ni Dod Ian. Pero kung aalis ka na, maaari ko pang isantabi. Sabay na yumuko ang dalawa. Aalis na kami. Pagkatapos, lumabas sila sa tabi ni Dod Ian. Maya-maya'y wala na silang bakas. Tumangala si Dod Ian kina Jura. 3 taon na ang lumipas. May kaunting kulubot na sa paligid ng kanilang mga mata. Lagpas 30 na ang edad nila, at sa mundong ito, ang tumanda ng 30 ay katumbas ng 50 sa lumang panahon. Nakahinga ng maluwag ang mag-asawa. Namangha sila sa galing ni Dod Ian. Sa ilang salita lang, natapos ang problema. Graduado ka na. Karapat-dapat maging anak ko. Nakakatuwa. Hindi ko inasahan na ang anak ni Gray ay magiging gwardya. Bukas, ipagmamalaki ko ito sa pabrika. May inggit sila. Masayang sabi ni Gray. Ngumiti si Jura, hinaplos ang buhok ni Dod Ian. Anak, ang itim na ng balat mo. 3 taong mahirap na pagsasanay. Ngumiti si Dod Ian. Wala iyon. Pero hindi ako makakatagal ngayon. Pagkalipas ng ilang araw, may tungkulin akong gagampanan. Babalik din ako pagkatapos. Napatigil si Jura. Anong tungkulin? Delikado ba? Walang panganib, huwag kang mag-alala. Mabuti kung ganoon. Ngiti ni Gray. Kailan ba nagkakaproblema ang mga gwardya? Wala silang ginagawa kundi samahan ang mga maharlika. Bukod pa riyan, nariyan ang banal na simbahan upang protektahan tayo laban sa masasamang demonyo. Sumimangot si Jura. Natakot lang ako. Ngumiti si Gray at nanahimik. Nang gabing iyon, naghanda si Jura ng masaganang hapunan upang ipagdiwang ang pagbabalik ni Dod Ian at ang pagiging gwardya niya. Pagkatapos ng hapunan, nagsabi si Dod Ian. Tia, manghihiram sana ako ng pera ngayon. Natawa si Jura. Magkano ang kailangan mo? 10 pilak na barya. Inisip ni Dod Ian na sapat na iyon para bumili ng mga materyales upang gumawa ng pulbura, na gagamitin niya bilang depensa laban sa mga panganib sa labas ng higanteng pader. Ganoon kalaki? Gulat na tanong ni Jura. Ang buwan ng sahod ni Gray ay mga 2 pilak na barya lamang. Si Jura naman ay bahagyang mas mataas, mga 3 pilak na barya. Maliban na lang kung makakita siya ng mayamang maharlika, saka lang siya makakakuha ng dagdag na komisyon. 10 pilak na barya ay katumbas na ng 2 buwang sahod nilang dalawa. Anong gagawin mo sa ganoon kalaking pera? Nakakunot noong tanong ni Gray.
Kailangan ko ito para sa misyon. Sa pagtatapos ng gawain, ibabalik ko rin, seryosong sagot ni Dod Ian. Nagkatinginan sina Jura at Gray. Sa wakas ay mabigat ang loob na sumang-ayon si Jura, sige na nga. Pero mangako ka na hindi mo gagamitin ang perang ito para sa masama. Nakagaan ng loob si Dod Ian. Ngunit alam din niya na binigyan siya ng pera ng mag-asawa dahil sa kanyang pagkakakilanlan bilang gwardya. Kung ibang trabaho lang ang hawak niya, hindi siya pagbibigyan. Gitling. Kinabukasan. Maagang-maaga pa lamang ay nagtungo na si Dod Ian sa pamilihan ng mga manlalakbay sa timog, na nasa tirahan ng distrito. Ang bawat distrito, maging squatter, residential, o komersyal man, ay nahahati sa 4 na bahagi. Mas malaki lagi ang silangan at kanlurang bahagi kumpara sa iba. Ang pamilya ni Dod Ian ay nakatira sa Lincang Street, na nasa timog silangan ng residential na distrito. Ang tinatawag na pamilihan ng mga manlalakbay sa timog ay lugar kung saan malayang nakikipagkalakalan ang mga mamamayan. Karamihan sa mga paninda rito ay mula sa labas ng higanteng pader. Mas matindi ang nuclear radiation sa sona ng radyasyon kumpara sa ibang lugar, kaya't tanging mga manlalakbay lamang ang pumupunta roon. Doon din nagmula ang pangalan ng pamilihan, bilang parangal sa kanila. Ngunit hindi pang matagalan ang trabahong ito, kadalasan ay nagre-retiro ang mga manlalakbay matapos ang ilang beses na paglalakbay. Sapat na ang kanilang kinikita para tustusan ang unti-unting pagkasira ng kanilang katawan. Hindi nag-alala si Dod Ian tungkol sa radiation dahil nabasa na niya ang mga impormasyon ukol dito. Ang kanyang uniforme ay gawa sa tingga na mahusay na pananggalang sa radyasyon. At dahil libre ang kanyang pagpasok sa labas ng higanteng pader, hindi na praktikal na siya pa ang direktang maghanap ng materyales. Mas mabilis bumili kaysa mag-aksaya ng oras. Medyo malayo ang pamilihan mula sa kanilang bahay kaya't nagbayad siya ng 5 tansong barya para sa karwahe. Gitling. Pagdating niya, dinatnan niya ang napakasiksik na bazaar. May mga banig at carpet na nakalatag bilang pwesto ng mga nagtitinda. Maayos na nakapila ang mga paninda at umaalingaw-ngaw ang mga sigaw ng mga nag-aalok. Naglakad-lakad si Dod Ian sa mga pasilyo. Pagkalipas ng kalahating oras, nakakita rin siya ng ilang tindahan na nagbebenta ng batong asupra. Hinahanap din niya ang kristal na salter. Ang pulbos ng uling ay kaya naman niyang gawin ng sarili, kaya't hindi na siya bumili. Ang nagtitinda ay isang medyo matandang lalaking maitim ang balat. Magulo ang kanyang buhok at may mga pulang marka sa mga kamay, malamang ay nakuha mula sa sakit dahil sa matagal na pananatili sa labas ng pader. Bagamat tinatakpan niya ito ng mahahabang manggas, minsan ay lumilitaw rin. Alam ni Dod Ian na mataas na ang antas ng radyasyon sa katawan ng lalaki. Malamang ay ilang taon na lang ang itatagal nito, maliban na lang kung magpapagamot sa banal na simbahan. Matapos ang tawaran, nagkasundo sila sa halagang 1 pilak at 20 tanso. Binili ni Dod Ian ang lahat ng salter at batong asupra. Mas mahalaga ang salter, kaya't umabot ng 1 pilak ang halaga nito. Sa lahat ng materyales na ito, makakagawa ako ng ilang pakete ng pampasabog. Habang nasa misyon, may dalang pagkain at batayang armas lang ang pinapayagan. Hindi naman gaanong mabigat ang pulbura, kaya't hindi problema. Wala ring saysay bumili pa ng sobra, bulong niya sa sarili. Bata, mabibigat ang mga ito. Mas mabuti kung tatawag ka ng pamilya mo o magpaharurot ng karwahe. Gusto mo ba akong maghanap para sayo? Alok ng nagtitinda. Hindi na, sagot ni Dod Ian. Ipinagkasya niya ang lahat sa mga telang bag. Para sa karaniwang tao, napakabigat nito, pero para kay Dod Ian ay parang balahibo lamang. Binuhat niya ito at lumakad palayo. Halos mabitawan ng lalaki ang kanyang panga habang nakatitig kay Dod Ian. Gitling. Di nagtagal ay nakabili na rin si Dod Ian ng mga pangunahing kasangkapan para sa pagpipino ng pulbura. Para sa mga ordinaryong tao, iba ang gamit ng mga kasangkapang iyon, tulad ng ginagamit ng mga manggagamot para durugan ang mga halamang gamot. Tanghali na nang matapos siyang bumili ng lahat ng kailangan.
Naglakad-lakad pa siya sa pamilihan kung sakaling may makita pang kakaibang bagay. Nang makaramdam ng gutom, nagpasya na siyang umuwi para magtanghalian. Gitling gitling gitling. Boss, ibenta mo na po sa akin ng isang barya. Bato lang naman ito, biglang marinig ni Dad Ian ang malambot na tinig ng isang bata. Napatingin siya at nakakita ng batang halos kalahating ulo ang ikli kumpara sa kanya. May dala itong telang bag sa kaliwa at hawak ang magaspang na batong itim na kasing laki ng kamao sa kanan. Ang tindero ay payat na binatang umiiling, ito ay bakal na bato. Kahit hindi gaanong mabigat, kailangan mo pa ring magbayad ng doble. Boss, kahit pa bakal iyan, bato lang iyan at hindi purong bakal. Maliit pa, kaya't kahit sa pabrika ng pagawaan ay walang silbi. Wala ring bibili niyan. Mawawalan ka lang. Ibenta mo na sa akin ang isang tanso, pilit ng bata. Nag-isip ang binata sandali, saka pumayag, sige. Ngumiti ang bata, nagbayad, at inilagay ang batong itim sa telang bag bago tumalikod. Aalis na sana si Dad Ian nang mapansin niya ang maliit na tato sa pulsuhan ng bata, isang itim na hawk. Alagad ng alpmista. Gulat niya. Sa mga tala ni Rosyard, nabasa niya ang tungkol sa pamumuhay at gawin ng mga alpmista. Pinakanatatandaan niya na lahat ng alpmista ay may nakal ang tato na tanda nila. Ito ang ginagamit nilang pagkakakilanlan sa isa't isa. Kung wala kang tato, hindi ka tatanggapin sa kanilang hanay. Madali lang ang pamamaraan ng pagtato. Gamit ang pulbos ng ilang halaman na hinalo sa itim na tubig, at ginuguhit gamit ang karayom. Kahit simpleng tuldok ay maituturing ng tanda. Bagamat pati mga maharlika at banal na simbahan ay gumagamit ng tato, iniiwasan nilang gumamit ng purong itim na tinta. Kapag purong itim ang tato, kahit sino ka pa, maharlika o miyembro ng simbahan, ikaw ay ituturing na alpmista. Isa itong absolutong katibayan. Gayun din, kung wala kang itim na tato, kahit tunay kang alpmista, hindi ka kikilalanan ng iyong mga kasamahan. Tinitigan ni Dad Ian ang direksyon na tinahak ng bata. Bitbit ang kanyang mga telang bag, tahimik niya itong sinundan. Ang supot na linen na dala ng batang lalaki ay maliit lamang. Malinaw na hindi siya kasing lakas ni Dad Ian dahil hindi nagtagal ay hingal na ito. 3 beses na mas malinaw ang paningin ni Dad Ian kaysa sa karaniwang tao dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya sinusundan niya ang bata mula sa malayo. Dahil sa edad niya, malamang ay isa pa lang siyang alagad na alpmista. Pero para kanino ba niya binili ang mga materyales? Para sa sarili niya o para sa guru niya? Nag-iisip si Dad Ian habang palihim na sumusunod. Huminto ang bata sa isang kanto at sumakay sa isang karwahe. Bahagyang nagbago ang mukha ni Dad Ian at dali-daling humabol. Matao ang lugar kaya mabagal lang ang takbo ng karwahe. Mabuti na lang at pinalakas ang katawan ni Dad Ian dahil sa 3 taong impyernong pagsasanay at biyaya ng Diyos, kaya sapat ang kanyang stamina para makasunod ng 7 o 8 kalye. Medyo nahihirapan na siya sa paghinga nang biglang huminto ang karwahe. Bumaba ang bata matapos magbayad at pumasok sa isang makipot na eskinita. Agad ding lumapit si Dad Ian, kunwaring dumaraan lang. Sinilip niya ang eskinita pero nagulat siya. Sarado ito, nakapader sa 3 panig. Nawala ang bata. Buwisit. Nakunat ang noo ni Dad Ian. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ng mahika, kaya hindi niya matatanggap na basta na lang naglaho ang bata. Pumasok siya sa eskinita at maingat na sinuri ang lupa kung may bakas ng yapak. Dahil sarado ang daan, bihira itong daanan. Kaya puro alikabok at may nakatambak na basura. Pinagtuunan ni Dad Ian gamit ang kanyang matalas na paningin at napansin ang mga bakas ng paa na patungo sa gitna ng eskinita, hanggang sa harap ng pader. Lumapit siya sa pader kung saan nawala ang mga yapak. Maingat niyang hinaplos ito. Pininturahan at pinante ang kulay upang magmukhang bahagi ng pader. Kung hindi niya hinipo, hindi niya mapapansin. Lihim na pasukan. Hinalughog niya ang paligid at dama niya ang matibay na estruktura sa likod ng pintuan. Ginawa ito ng mahusay upang hindi mabunyag ng hangin o daga. Tinandaan ni Dad Ian ang lokasyon at lumabas. Kung ibibigay niya ang impormasyong ito sa banal na simbahan,
siguradong makakakuha siya ng malaking gantimpala bilang isang scavenger. Ngunit hindi iyon ang nais niya, sa halip, handa siyang pumasok sa mundong kinaroroonan ng mga alkmista. Pagkatapos ng lahat, bukod sa mga tala ni Rosyard, wala siyang ibang kaalaman tungkol sa mga alkmista. Kahit marami siyang naisulat mula sa tala, ang mga bihasang alkmista ay natutunan ng mga batayang kaalaman ng hindi kinakailangang isulat pa. Upang makapasok sa bilog ng mga alkmista, kailangan muna niyang maging isa. Ang unang hakbang, ang magpatatak ng itim na tato. Muling tiningnan ni Dod Ian ang eskinita at bumalik sa kanto. Pumara siya ng karwahe at nagtungo sa mga barong-barong. Bata pa lang siya ay natuto na siyang maging efficient. Hindi nagtagal, nakarating ang karwahe sa mga barong-barong. Sumalubong agad ang mabahong hangin. Bahagyang nabahira ng pagkadismaya ang puso niya. Pinilit niyang tiisin ito habang naghahanap ng mumurahing maliit na hotel para umupa. Sa kanyang kwarto, inilabas ni Dod Ian ang ilang hilaw na materyales mula sa supot. Ang unang hakbang ay kunin ang asupre mula sa bato. Gamit ang pinakaprimitibong paraan, pinainit niya ang batong may asupre hanggang sa matuno ito. Pagkatapos ay pinalamig ang ibabaw at dinurog gamit ang bato upang maging pulbos. Umuulan noon kaya binayaran niya ang may-ari ng hotel ng ilang tansong barya para makakuha ng ilang pirasong uling mula sa lumang kalan. Bumalik siya sa kwarto at ikinandado ang pinto. Sinimulan niyang painitan ang batong asupre gamit ang uling. Hindi nagtagal, napagtanto niyang kailangan niya pa ng mas maraming uling, kaya bumili siya ng isang malaking bag. Mababa ang lebel ng pagkatunaw ng asupre kaya mabilis itong natunaw. Naihanda na ni Dod Ian ang mga kagamitang binili niya, kaya hindi na naantala ang paggawa ng pulbos na asupra. Umalinggaso sa kwarto ang amoy ng asupra. Matagal na siyang naghanda at may suot na maskara. Dahil sa nuclear na radyasyon, hindi nawala ang gamit ng mga maskara, bagamat hindi umunlad ang teknolohiya. Totoo nga na ang kapaligiran ay nagtutulak ng kakaibang uri ng pag-unlad. Ayon sa tala ni Rosyard, lahat ng alkmista ay gumagamit ng maskara dahil sa kanilang mga eksperimento, hindi may iwasang malanghap ang mga nakalalasong sangkap. Kaunti lang ang proteksyon nito, pero laganap pa rin ang paggamit. Sa gabi, sapat na ang nabuong pulbos na asupra at uling. Handa na siyang gumawa ng pulbura, isang simpleng bagay kung kumpleto ang mga pangunahing sangkap. Hindi ko akalaing makakagawa ako ng pulbura sa ganitong kalagayan. Tiningnan ni Dod Ian ang kanyang maruming damit dahil sa uling. Nang arap siyang magkaroon ng sariling silid alkmaya para sa mga eksperimento. Sana yumaman ako sa paglalakbay na ito sa labas ng dambuhalang pader. Panasan niya ang maruming mukha. Sa isang iglap, lumipas ang 7 araw. Sa bisperas ng kanilang misyon, umalis si Dod Ian patungong distritong Pangkalakalan. Nagpadala ang Melon Consortium ng karwahe para sunduin siya at ang iba pang scavenger papunta sa punong tanggapan. Sama-sama silang tumuloy, sina Mason, Dod Ian, Sham, Zack, at iba pa, sa isang maliit na kastilyo na libre nilang taitirhan. Narinig ko bukas ng umaga na magsisimula na tayo. Masiglang sabi ni Mason, sa wakas, bukas makakalabas na tayo sa dambuhalang pader. Simula pagkabata, tuwing naririnig ko ang mga nakakatakot na kwento tungkol sa labas, ginusto kong makita kung ano nga ba talaga roon. Hindi siguro kasing lala ng mga kwento, pero tiyak na mapanganib, sabi ni Zack. Ngumiti si Sham habang nakatingin sa mga dalang gamit ni Dod Ian. Din, ano yang mga iyan? Mga laruan, casual na tugon ni Dod Ian habang lihim na tinitingnan ang maliliit na tubong may lamang pulbos na pwedeng sumabog anumang oras. Please subscribe Tinagalog Novela, libre lang yan kaibigan, maraming salamat po.